Magandang umaga po. Ilang linggo na pong sinabi ni Pastor Derek na mag-testimony kaming mag-asawa, pero hanggang sa kahuli-hulihang araw po, talagang hindi ko pa maisip yung ibabahagi ko sa inyo. Magtatatlong taon pa lang po kaming kasal ni Glad sa December. Wala pa kaming mahabang panahong pinagsamahan bilang mag-asawa. Marami na rin kaming pinagdaanan at pinagtagumpayan, pero hindi pa namin nahaharap yung mala-telenovelang mga problema na marahil ay pinagdaanan ng mga mag-asawang matagal nang nagsasama. Wala pa rin po kaming anak na masasabing nagiging sentro ng buhay para sa maraming mag-asawa. Masaya po kami ngayon na nasa harap ninyo para maibahagi, ipagpasalamat, ipagmalaki at ipagpuri ang nag-iisang sangkap ng pagiging mag-asawa namin. 8 times po ako binasted ni Gladys. Sa bilang daw niya, 6 lang. Pero sa bilang ko po, 8 talaga. 8 masasakit na pagsabi niya ng no. Hindi. Hindi ako magbo-boyfriend ng hindi Christian. Yan po ang sagot niya sa akin. Kaya sinabi ko po sa kanya, okay, wala tayong magiging problema sa religion. Alam kong hindi mo ko dadalin sa masama. Pagkatapos ng 8 times na busted, sinagot na po ako. Naawa daw po, baka magpakamatay na ako. Doon ko naisip na yes, nagtagumpay ako. Pero nandun pa din sa isip ko na ang gusto niya ay Christian. Sa loob-loob ko, hindi. It won't matter. Iisang Diyos namin kahit Katoliko ako noon. Habang kami ay mag-boyfriend at ilang taong on and off, sumasama po ako kay Glad mag-church hanggang kami ay mag-decide na magpakasal. Pero matigas pa rin po ang loob ko. Sabi ko sa sarili ko, I don't need to leave my religion. It doesn't matter what faith I am practicing. Sa linya pong iyon ay marahil alam nyo na yung kahihinatnan. It was a recipe for disaster. Napakasakit po nung proseso at kaming dalawang mag-asawa ang una at higit na nasaktan sa mga nangyari. At pati na rin ang aming mga pamilya. Our first year as a married couple was very hard. Unlike others who claim that the first 2 years is the honeymoon period, sa amin po, ito na ang pinakamahirap. Dahil ako, na tinatawag na head of my own family, ay hindi nakakakilala sa Panginoon at hindi nagpapasakop sa Kanya. Ibalik ko po noong October 18, 2006, nung sinagot ako ni Gladys. Naisip ko yung sinabi niya na, I want a Christian partner. Nung sinagot niya ako, akala ko naisahan ko siya. Tatanggapin niya rin pala ako eh. Lalo na nung kinasal kami. I thought I can just play along, make her realize that it's okay. We can play both sides. Dito ako, dyan ka, minsan magkasama tayo. Mali pala ako. Hindi ako ang nakaisa. Because she knew all along that her God would prevail. Because she knew that with faith in Christ, anything is possible. To make the long story short, she found out about how I really felt and how I still love my old religion. She even felt that she was cheated, and the process was really messy. It has even gotten to a point that we had to seek help from pastors to help us. And I am sure that if not because of the Lord's grace and faithfulness in our marriage, we may not be standing here today. And that is what I want to share today, that this marriage is not about me and Gladys. It is about Christ. The Lord made me know Him more through my wife, through her family, through Pastor Tika and Pastor Derek, through this church. So what is so special about marriage? Iniisip ko po ang pinagdaanan naming mag-asawa noong bagong kasal kami. At ito po ang nadiscover ko.
It is a permanent relationship, at least for this life, wherein one needs to accept a totally imperfect person for a whole lifetime through a totally perfect God. Matigas po ang ulo ko. Matigas din ang ulo ng asawa ko. Pero mas matigas po ang ulo ko. Maraming pagkakataon na nabigo ko siya. Maraming pagkakataon na nagkulang ako bilang asawa, lalo na nung bago kaming mag-asawa. It was really a hopeless case for us. Na ilang beses na kaming muntikang maghiwalay, and then Christ took over. He made me see that I should love Him more than I love my wife. I put my trust in Jesus and was baptized. Nakita ko ang kahalagahan ng paglilid ng pamilya namin patungo sa Kanya. Na iyon ang kailangang unahin. Na mailapit ang aking asawa, mailapit ang aming pamilya sa Kanya. Dito nagumpisa na baguhin niya ang lahat sa amin. Maraming kinuha at inalis ang Diyos sa buhay ko upang turuan ako na unti-unti rin niyang pinuno muli at binalik sa akin. Mas nakilala namin ang isa't isa, nakita niya ang pangit sa akin at napilit kong tinatago sa kanya noong nagliligawan kami. Nakita ko rin ang mga ugali niya na hindi kaaya-aya. Masakit pala. Hindi ito yung pinapangarap namin pareho. Binali niya kami para makita ang aming mga sariling kasalanan, pagkakamali at kadungisan. At pinakita at pinaramdam niya sa akin ang sakripisyo niyang buhay niya para maging katanggap-tanggap at malinis muli. Ang hirap po. Araw-araw na may struggle pa rin, pero iniisip ko sa bawat kapalpakan na gagawin ko o sa bawat salitang bibitawan ko na masakit sa asawa ko, would this make my marriage beautiful to the Lord? Would this make my wife more beautiful to the Lord? Makikita ba ng ibang tao si Jesus sa pagiging mag-asawa namin? Dahan-dahan po kaming binago, kaming dalawa, ng Panginoon. Napakarami ng marriage. Napakasalimuot, demanding, confusing, tiring. And this is marriage without children yet. Partida pa po. Pero tapat po ang Panginoon at patuloy kaming ginagabayan. Patuloy na pinakikilala ang pagmamahal niya gamit ang isa't isa. My wife is the most beautiful woman in the world. And Christ made her so beautiful. Masaya po kami ngayon because Jesus is faithful in our marriage. And we ask for your prayers that our marriage will be focused on Christ, that we, as husband and wife, will be focused on eternity with Christ. In continuation to that po, gusto ko po i-share na nung single ako, kailangan ko si Lord. Ngayong may asawa po ako, mas kailangan ko si Lord. Kasi hindi namin kayang tumagal sa marriage na ito kung wala si Kristo. Pareho kaming makasarili, mapagmataas, kulang at pagod na. At si Kristo lang ang tanging paraan para kayanin naming magpatawad, para kayanin pa naming magmahal at manatiling magkasama hanggang ngayon. Siya lamang ang makapagpapabago sa isang tao. At sa kanyang tamang panahon at paraan. Sabi nga ng isang marriage counselor, instead of striving too hard in getting your marriage to where you want it to be, why not ask the Lord to help you get there? And for the singles, huwag kayong matakot. Huwag kayong panghinaan ng loob sa mga nadidinig ninyo. Kasi marriage is beautiful. Masarap ang may asawa. Kung si Kristo ang nasa sentro ng inyong marriage at sa buhay ninyong mag-asawa bilang individual. A marriage without Christ is painful and chaotic, but a marriage with Christ is heaven.